Nakalabas na ba si Amanda ng ospital? Opo, pinagkatiwala ko na siya kay Kara. Kailan mo pala balak bumaba sa posisyon mo doon sa kumpanya ng pinsan mo at lumipat sa kumpanya natin? Dad, ayusin ko muna tong gusot sa buhay ko. Alright, anytime lilipat ka na sa kumpanya natin, ready ng posisyon para sa'yo. Paano po si Mr. Chavez na siyang nasa posisyon ngayon? Naalalang itanong ni Michael. Alam niyang ikaw ang nag-iisang tagapagmana ko. Isa pa, maswerte na siya na mapili kong italaga sa posisyong para sa'yo noon. Alright, aalis po muna ako titingnan ang kalagayan ni Amanda. Tinapik ni Marvin sa balikat ang anak at tinanguan. Mag-ingat ka at pag-aalisan ng iyong driver. Nagpasalamat si Michael sa ama. Ito ang may gustong magkaroon siya ng personal bodyguard at siyang magmamaneho na rin para sa kanya. Ramil, gusto ko sana malaman ang mukha ng babaeng bihag noon. Sorry pero sa bilis ng pangyayari noon, di ko na rin masyado nakita ang mukha ng babae. Napabuntong hininga si Asunta. Nakapagtataka na talaga at walang ibang nakakaalam sa biglaang pagdala ni Gibo sa babaeng yun noon sa hideout nila sa bundok. Narinig niya lamang na may kausap si Gibo noon sa cellphone kaya't nalaman niya may pinainom kay Michael. Mabuti na lang at may alam siya sa kung paano mapatulog ang isang tao gamit lang ang kamay. Madali niyang nakapa ang ugat na pinunteriya ng gabing iyon dahil hubad na ang babae at nakatalikod. May tanong din ako, ba't bigla ka nawala ng gabing yon? Sinalubong niya ang nangaarok na tingin ng kaibigan. Hinabol ko ang taong nagtakas kay Michael, ngunit di ko naabutan. Di ako tumigil sa paghanap noon. Tumango-tango si Ramil bago iniba ang paksa. Kamusta ka na pala? Balita ko'y bumalik ng alaala ni Michael? Matipid siyang umiti sa kaibigan. Oo. Kaya't ang dami kong oras gumala, biro niya. Pumalatak si Ramil at gumiti. Kapag umuwi ka ng probinsya, baka naman pwedeng isama mo ko. Sure! Mabilis niyang sagot kay Ramil pero hindi naka-aircon ang bahay namin at malayo sa pasyalan. Ayos nang, mahalaga kasama kita. Tumatawang biro ni Ramil. Nanatili siyang nakangiti sa kaibigan pero seryoso ng pakiramdam. Totoo rin bang may nabuntis si Michael? Tumango siya sa kaibigan. Nang ginagap nito ang kamay niya nakapatong sa lamesa at tinayaan niya lang. Sorry, bakit ka humihingi ng tawad? Tanong niya sa binata. Sorry at naungkat pa ang tungkol dito. Alam kong nasasaktan ka sa kaalamang may iba ng mahalang lalaking tinitibok ng puso mo. Muli siyang ngumiti sa kaibigan. Ayos lang ako. Salamat sa pagdamay sa kalooban ko. Ilang taon na rin tayong magkaibigan? 3 years? Mukhang di siguradong bilang ni Ramil. Yes. Halos alam mo na ang talambuhay ko at kilala ang mga bahal ko sa buhay. May kasamang pasaring na aniya. Gusto mo bang makilala rin ang ina ko? Mukhang excited na tanong ni Ramil. Naku, wag na. At baka biglang di na ako pauwiin dahil sa ganda kong to. Biro niya na ikinatawa ng kaibigan. Napatitig si Asunta sa kaibigan, napatuloy sa pagtawa. Gwapo to at matangkad. Kung walang iba siyang minamahal, baka magkagusto na rin siya dito. Baka matunaw ako sa mga titig mo. Birong muli ni Ramil sa kaibigan. Matipid siyang umiti at iniwas ang tingin sa binata. Tama ng bulahan at baka magka-diabetes na ako. Pinunasan niyang labi gamit ang tissue bago tumayo. Salamat muli sa libreng kape. Tumayo naman si Ramil at nag-iwan ng tip sa lamesa. Ihahatid na kita. Salamat pero huwag nang mag-abala. At may dala akong sasakyan? Tanggi niya sa alok ng binata. Hindi na kita mapipigilan kung ganoon at kailangan ko ring bumalik na sa opisina. Maraming salamat muli at pasensya na sa abala. Kumaway pa siya kay Ramil saka sumakay na sa dalang motorcycle. Habol tanaw ni Ramil ang pag-alis ng dalaga hanggang sa mawala na to sa paningin niya. Napangiti siya. Masaya siya dahil pinagkakatiwalaan siya ng dalaga sa damdamin nito at iba pa. Saka lang niya lumura ng sariling kotse nang di na makita ang dalagang umalis. Nang makalayo, tumigil sa isang tabi si Asunta at dinukot ang cellphone na nasa pocket ng suot na jacket. Tinawagan niyang kaibigan at may pinagawa. Matapos makausap ang kaibigan, dumukot ng sigarilyo sa pocket si Asunta at sinindihan iyon. Pampagising niya sa diwa ang paninigarilyo. Napapadalas ang paninigarilyo niya ngayon dahil sa stress at sa lungkot. Bigla siya nakaramdam ng pagod kaya't nagmaneho ng muli at nagpa siya na pumunta sa headquarters nila. Oh, tumawag ka lang kanina nandito ka na? Puna ng kaibigan sa kanya. Wala pa akong tulog. Pasalampak siyang nahiga sa tamang laki lang na sofa.
Pumalatak ang binata habang pinagmamasdan ng kaibigan. Para tong lalaki at walang arte sa pananamit at sa kilos. Kahit saan yata, abuti ng antok ay okay lang. Or kahit nakatayo yata ito sa isang poste, ay makakatulog kapag doon inabot ng antok. Hey, ito ang gawin mong unan. Binigay niya dito ang kanyang bag. Wag na. Inaantok na tanggi niya at bumaluktot na ng higa. Aalis ako after 1 hour. Tanging tugon niya sa kaibigan at agaw antok na ang diwan niya. Pinagpatuloy niya ng ginagawa sa harap ng computer at iniyaang matulog ang dalaga. Ang unang lang na ginagamit ang sarili sa braso nito. Kapag ganitong tulog na ang kaibigan, di na maaaring istorbohin. Minsan na siya nitong nasuntok nang gisingin niya nang wala sa oras. Ikaw nga, magbiro ka na sa lasing, wag lang sa bagong gising. Sir, nandito na po tayo. Ani Jerome kay Michael, pagkatigal ng sasakyan. Napatingin si Michael sa maliit lamang na headquarter. Parang wala naman masyadong tao. Iilan lang po sila Janet, isang babae lang si Miss Asunta bilang nurse ng grupo. Pagkukwento ni Jerome. Naikayom ni Michael ang kanang palad bago nagpa siyang bumaba na ng sasakyan. Good afternoon, sino po sila at ano pong kailangan? Bati ng guard kay Michael. Naisip ko lang makausap si Miss Asunta. Formal na tugon ni Michael. Tulog po siya at ang bili ni Ma wag iistorbahin ng tulog. Sino po pala sila? Sasagot na sana si Michael at magpapakilala nang maalala ang payo ni Jomaira. Napabuntong hininga siya bago sumagot. Isang kaibigan niya po. Aalis na kami at ayoko ring maistorbo ang tulog niya. Napakamot sa ulo ang guard habang sinusundan ng tingin ang lalaking umalis na. Pagkapasok ni Jerome sa kotse ni Michael, hindi agad siya nagsalita at mukhang wala sa mood makipag-usap ang huli. Akin ang address ng apartment niya. Hingi ni Michael sa location ni Asunta. Walang salitang binigay niya ang isang papel sa binata. Madalang siyang umuwi dyan at sa gabi lamang. Di na muling nagsalita si Michael habang pinagmamasdan ang hawak na kabirasang papel. Pagkababa ni Jerome kung saan to nagpahatid, inutusan niyang driver na ihatid siya sa bahay kung nasa na si Amanda. Sir, mabuti po at dumating kayo? Sa lubong ni Kara sa binata. What's wrong? Malamig na tanong ni Michael habang naglalakad papunta ng sala. Wala po kasing ganang kumain ng fiancé mo at di pa rin nakakainom ng gamot. Maaari ka nang umalis at bumalik sa opisina? Pinigilan ni Karang mapasimangot at pinaalis na siya ni Michael. Nainip na siya sa opisina at puro papel at computer lang kaharap. Di niya sinunod ang utos ng binata at sinundan ito nung tahakin itong daan patungo sa silid ni Amanda. Michael! Parang batang sumigla si Amanda na makita ang binata. Bakit di ka pa kumakain? Unti-unti nabura ang ngiti sa labi ni Amanda nang maramdaman na hindi natutuwa sa kanya ang binata. Huwag ka sanang selfish. Kumain ka kahit para sa batang nasa sinapupunan mo. Pagpapatuloy na ani Michael. Napahiya si Amanda sa sinabi ng binata kaya't dinaan na lang niya sa iyak. Sorry, nasusuka ako kapag pinipilit kong kumain. Pero kapag ako nagpakain sa'yo, hindi. Lalo siyang napahiya sa huling sinabi ng binata. Sir, di maganda sa kanyang pasamain ng loob. Di nakatiis na sabat ni Kara. Bakit narito ka pa? Baling ni Michael sa kanyang secretary. Nakagat ni Kara ang ibabang labi at hindi alam kung anong dapat isagot sa binata. Pagtayin niya kay Amanda na awa siya rito. Mas gusto niyang ito ang maasawa ng amo kaysa kay Asunta na noon pa man kinakalaban siya. Michael, sorry, please, huwag ka na magalit. Mula ngayon, kakain ako ng maayos para sa anak natin. Lumuluha pa rin pakiusap ni Amanda sa binata. Napabuga ng hangin si Michael nang maalala ang batang pinagbubuntis ni Amanda. Kumain ka at uminom ng gamot. Mamayang gabi, isasama kita sa bahay at doon tayo magdi-dinner. Biglang umaliwalas ang aura ng mukha ni Amanda at niyakap ang matanda. Ipapakilala mo na ba ako sa kanya? Tumango si Michael sa dalaga. Di ba siya magkakasakit kapag nalamang sa akin ka magpapakasal? Nagbabahalang tanong ni Amanda. Kahit papano ay lumambong ang aura sa mukha ni Michael at natuwa dahil malaki ang concern ng dalaga sa kalusugan ng kanyang ina. Kailangan mo lang kunin ang loob ni Mommy para magustuhan ka niya. Pilit nang umiti si Amanda at tumango. Lahat gagawin ko sa iyo at para sa anak natin. Tumayo na si Michael at saka nilingon si Kara. Nagbago ng isip ko. Huwag ka munang umalis sa tulungan si Amanda na mag-ayos mamaya. Ang lapad ng ngiti sa labi ni Kara at masaya para kay Amanda.
Ilang sandali pa sabay silang napalingon sa pinto nang may kumatok. Sir, may bisita pong dumating at kaibigan niyo raw po. Aring ng katulong nakatayo sa bungad ng pintuan. Tapusin mo na ang bisita at harapin ko muna ang bisita. Paalam ni Michael. Nagkapalitan ng tingin sina Kara at Amanda at nagtatanong ang mga titig nila sa isa't isa. Silipin mo kung sinong dumating. Pabalong na utos ni Amanda kay Kara. Mabilis sinunod ni Kara ang utos ng babae. Paano mo nalamang narito ako? Tanong ni Michael kay Aldrin nang makalapit na dito. Okay lang ako. Malayong sagot ni Aldrin pero pabiro lamang. Pumalatak si Michael bago umupo sa sofa nakaharap ni Aldrin. Baka nalilimutan mong sa akin ka nagpatulong para maghanap ng bahay. Natatawang paalala ni Aldrin sa kaibigan. Nakalimutan ko. Walang ganang sagot ni Michael sa kaibigan. Nanggaling akong ospital para dalawin sanang nobya mo. Napabunto hininga si Michael bago sumandal sa sandalan ng sofa. Kumakain pa si Amanda sa kanyang silid. Nax, talagang alagang-alaga mo siya. Congratulations in advance at dapat kami ni Asunta ang ninong at ninang ng first baby mo. Biglang umasim ang mukha ni Michael nang babanggit ang pangalan ni Asunta. At para bang super close ang kaibigan sa dalaga kung manalita ito. Hindi rin nagtagal si Aldrin. Pagkabati kay Amanda, umalis din kaagad. Di pa napansin ang pag-alis din ni Michael at halos magkasunod lamang silang umalis. Sa tingin ko, naghihinala na si Asunta at nag-iimbestiga. Galit na inihampas ng Ginoo ang palad sa lamesa. Kaya, madaliin niyo ang trabaho ninyo bago pa tayo maunahan ng babaeng yon? Mabilis na nagyuko ng ulo ang Ginoo. Habang tumatagal, malaking responsibilidad na ang nakaatang sa balikat nito. Kamusta naman ang babaeng pakakasalan niya? Ayun, magaling po siyang umakting kapag nasa paligid si Michael. Good. Very good. Nakangiting pumalakpak ang Ginoo. Aalis na po ako. Dad, mabilis na tumango ang Ginoo at hiniyaang makaalis na ang binata. Ilang sandali pa tumunog ang cellphone. Text message yan mula sa taong walang ibang hangad kundi ang mapangasawa si Michael. Nagising si Asunta dahil sa walang tigil na pagtunog ng cellphone na nakacharge pa. Napilitan siyang sagutin yon upang tumigil sa pagtunog na makitang ina na nasa kabilang linya. Anak, alam mo bang darating mamaya si Michael kasamang babaeng pakakasalan niya? Hindi agad siya nakasagot sa ina niya na nasa kabilang linya. Di niya akalaing nagmamadali ng husto ang binata. Hindi man lang nagpalipas ng araw. Si Tita Daniela po, kumusta? Nagkukulong na sa silid anak at nainis sa binata. Napabunto hininga si Asunta. Hindi man lang siya hinintay at hiningi ang opinyon niya bago nagpa siya itong iharap na si Amanda. Shit! Mura niya kay Michael sa isipan lamang. Matapos na nakausap ang ina ay check niya ang call history. Meron din palang tawag sa kanya, si Michael. Nang makita ang message nito, agad niyang binuksan at binasa. Hihintayin kita mamaya para masigurong walang mangyaring masama kay mommy. Ina siyang bumangon pagkabasa sa message ni Michael. Kumakautos to, parang normal lamang ang lahat. Walang alam nito, wala na siyang damdamin para dito kaya masisisi ba siya ng binata? Napatingin siya sa orasan na nasa dingding. 5:00 pa lang pala ng hapon. Wala si John Rick kaya't mag-isa lamang din siya sa loob. May dala siyang damit kaya't doon siya naligo sa mismong headquarters nila. Minadali niya lang ang lahat at agad nang lumabas. Bago siya sumakay ng motorcycle ay binati siya ng guard at mukhang may sasabihin. Nagmamadali po ako, Manong. Kumuway siya rito bago pinarurot na ng takbo ang motorcycle. Wala pang 1 oras narating niya ang bahay ni na Michael dahil hindi siya naipit sa traffic. Pagtingin niya sa garahe, naroon na ang sasakyan ni Michael. Dali-dali na siyang pumasok sa loob at ang naabutan na lang sa sala ay sina Kara at Amanda. Inirapan ni Kara si Asunta nang makita ito. Hindi man lang sila binate at ninampasan. Nasa taas po sa Senyorito Michael at kinakausap si Ma'am Daniela kasama ang mama mo at si Sir Marvin. Ani ng katulong kay Asunta. Ines na napasunod ng tingin na Amanda at Kara kay Asunta. Feeling importante ito sa pamilya ni Michael. Halos kalahating oras na sila doon, naghihintay at hindi pa bumababa si Michael at ang ina nito. Gusto kong makasiguro na hindi labag sa kalooban ni Asunta itong pagkakaroon mo ng babae, Michael. Gigil na angil ni Daniel sa anak.
Mariing na itikom ni Michael ang labi at sinisisi si Asunta kung bakit naghihintay na matagal si Kristen sa sala. Sigurado naman siya sa nabasa ng dalaga ang message niya. Tita, I'm here. Sabay na napatingin ang lahat sa pinto na magsalita si Asunta. Sorry po kung late na akong dumating. Kagigising ko lang po kasi eh. Ngumiti si Asunta sa ginang at tinag-abalang tapunan ng tingin si Michael. Malungkot na ngumiti si Daniela sa dalaga at ginagap ang palad nito. Iha, sure ka na hindi mo na mahal si Michael? Napakamot si Daniela sa batok bago tumango sa ginang. Yes po, tita. Kaya wag na kayong magalit sa kanya at kilalanin na rin ang babaeng tunay niyang mahal. Bumuka ang bibig ni Michael, ngunit walang salita na lumabas mula doon. May kung anong kumurot na naman sa dibdib niya nang marinig ang sagot ng dalaga mula sa kanyang ina. Mukhang wala pang suklay ang dalaga dahil sa pagmamadaling makarating. Bigla kasi siyang nakonsensya sa kung anong hindi maganda ang ibinato niyang salita sa isipan niya kanina para sa dalaga. Michael, mauna ka na sa ibaba at baka nainip ng bisita mo. Utos ni Marvin sa anak. Tinapunan muli ni Michael ng tingin si Asunta, ngunit abala to sa pag-aalo sa kanyang ina. Napabuntong hininga siya bago lumabas at sumunod ang kanyang ama. Nang wala na si Michael at muling ngumiti si Asunta sa ginang. Tila maging masaya ako kapag nakikitang masaya si Michael at ganon ka rin. Napabuga ng hangin sa bibig si Daniela at malungkot pa rin ang tingin sa dalaga. Nakikita niya kasi ang sarili noon sa dalaga. Alam niya kung gaano kasakit na makitang may mahal ng iba ang lalaking mahal nito. Tita, promise, magiging masaya ako kahit hindi si Michael ang mapapangasawa ko. Isa pa gusto ko lang ng anak katulad ni Mama. Ko, dinamay mo na naman ako. Pagalit na si ni Mikay sa anak. Nakangiting niyakap ni Asunta ang ina. Mama, alam mo naman pong idol kita. Di naman ako lagalag katulad mo nung kaedaran pa kita eh. Umirap si Mikay sa anak. Totoong napangiti si Daniela habang pinagmamasta ng kaibigan at ang anak nito. Asunta, kahit anong mangyari, huwag na huwag mo akong kakalimutan. Alam mo namang tinuturing na rin kitang anak. Ang ginang naman ang niyakap ni Asunta at naluluhang tumango. Thank you po. Ang bless ko at dalawa ang naging nanay ko. Yumakap na rin si Mikay sa dalawa. Maging siya ay naiiyak at nanghihinayang din katulad ni Daniela. Wala rin kasi siyang gusto na ibang lalaki para sa anak kung hindi si Michael. Tama na po ang drama natin at bumaba na. Aya ni Asunta sa ina at ginang. Humigpit ang hawak ni Amanda sa palad ni Michael nang makita ang papalapit pa nitong ina. Naninibog ho ang damdamin niya at sa tingin pa lang sa kanya ng ginang hindi siya nito gusto. Good evening po, Ma'am Daniela. Nakangiting bati ni Kara sa ginang. Sinoklian ni Daniela nang ngiti si Kara dahil kilala niya ito. Napatingin siya sa kamay ng babaeng ngayon nang nakita at para itong tuko kumakahawak sa kamay ng anak niya. Unang tingin pa lamang, hindi niya nagusto ang aura sa pagkatao ng babae. Ma'am, siya po si Amanda, ang babaeng nais kong pakasalan. Pakilala ni Michael sa dalaga. Ngayon ko lang siya nakilala pero bakit gusto mo na agad siyang pakasalan? Matari na tanong ni Daniela. Nagpapasaklolo ang tingin ni Michael kay Asunta nang magsalabong ang tingin nila. Di niya alam kung paano sasabihin sa ina na buntis na si Amanda. Ngunit nanatiling nakatikom ang bibig ni Asunta at malamig ang tingin na ipinukol sa kanya. Tita, pasensya na po kung ilan ako naglakas ng loob na magpakilala sa inyo. Ang totoo po, matagal na kaming magkakilala ni Michael. Alam ko rin po ang tungkol sa kung sinong gusto niyo maging asawa ni Michael kaya't naduwag ako na magpakilala sa inyo. Pinalungkot niya ang tono ng aura na mukha niya upang maawa sa kanya ang ginang. Napag-usapan na nila ni Michael na gano'n ang sasabihin ng ina nito. Lalo kasi siyang aayawan ng ginang kapag nalaman ng totoo. Nanatiling blanco ang tingin na Asunta sa dalawa kahit ang totoo sobra siyang nasasaktan. Kung hindi lang dahil sa kalusugan ng ina ni Michael ay noon ka siyang magpapakita sa mga ito. Wala akong pakialam kung matagal na kayong magkakilala ng anak ko. To be honest, ayoko sa iyo at hindi agree sa kasal na gusto ninyo. Kung hindi na nga si Asunta ang maaasawa ng anak ko, wag lang ikaw. Mom? Mukhang galit at di makapaniwala na sita ni Michael sa ina. Tita, calm down. Inaplo si Daniela ang braso ng ginang.
Napaiyak si Amanda at mukhang mahihirapang humingang yumakap kay Michael. Napahawak pa ito sa tiyan niya na animoy nasasaktan. Nag-aalalang inangat ni Michael ang mukha ni Kristen na pinahinga na malalim upang lumuwag ang dibdib. Natatarantang diniluhan ni Cara si Amanda at naawa. Ma'am Daniela, buntis po si Ma'am Amanda kaya sana wag naman kayong harsh sa kanya. Biglang natahimik ang buong pamilya at tanging hikbi ni Amanda ang maririnig. Nag-aalalang nag-angat ng tingin si Michael sa ina. Hindi niya alam kung anong iniisip nito at blanko ang ekspresyon ng mukha. Sinamaan niya ng tingin si Cara. Hindi pa dapat ito ang tamang oras na ibunyag ang tungkol sa pagbubuntis ni Amanda. Honey, uminom ka muna ng tubig. Nilapit ni Marvin ang bibig ng baso sa labi ng asawa, ngunit tinanggihan iyon. Okay lang ako. Malamig na tura ni Daniela. Mom, let me explain. Pagsusumamo ni Michael sa ina. Naratiling nakasubsob ang mukha ni Amanda sa dibdib ni Michael at lihim na napangiti. Maya-may nagpasalamat siya kay Cara, lalo na kapag inatake sa puso ang ginang at mamatay. Sorry sir, hindi ko napigilan ang sarili kong magsalita dahil naawa ko sa fiancé mo. Paghingi ng sorry ni Cara. Lalo lamang sinamaan ng tingin ni Michael ang kanyang secretary bago tumayo at nilapitan na ang ina. Inis na napadaklot si Amanda sa hita nang bigla umalis sa tabi niya si Michael. Alam na nitong masama ang loob niya at baka makunan, ay iwan pa rin siya dahil sa inutin nitong ina. Ayos lang ako. Tinaas ni Daniela ang kamay at ayaw magpahawak sa anak. Mom, kahit para sa bata na lang. Pakiusap ni Michael sa ina. Okay, pagbibigyan kita. Papayag lang akong maikasal kayo after niyong mga anak at may isagawa ang DNA test. Tigagal si Amanda sa kinaupuan nang marinig ang sinabi ng ginang. Di niya inaasahang maisip yon ng kahit sino sa member ni Michael. Siniko ni Cara ang katabi para mag-react dahil mukhang natuod na to sa kinaupuan at baka mahalata ring guilty. Mukhang natauhan at bigla umiyak ng malakas si Amanda. Michael, alam mo na ang pinagdaraanan ko. Hindi ko kayang manganak na hindi kasal. At bakit kailangan pa ng DNA test? Kung nagdududa ka rin sa anak natin, huwag mo na lang kaming panagutan. Pinisil-pisil pa ni Asunta ang palad ng ginang at biglaan na inis dahil sa drama ni Amanda. Tita, huwag mong hayaang magkakasakit dahil sa kanya. Bulong niya sa ginang. Huminga na malalim si Daniela at tama nga si Asunta. Hindi siya naging si Daniela kung isang tulad lang ni Amanda ang tatapos sa buhay niya. Cara, ihatid mo muna sa bahay si Amanda at kailangan na naming mag-usap ng pamilya ko. Larang nagwala ang kalooban ni Amanda dahil sa sinabi ng binata. Mukhang di nito narinig ang mga sinabi niya. Ayoko. Gusto ko ay kasama kang umuwi. Michael? Bigla, dumilim ang aura ng mukha ni Michael dahil sa pagmamatigas ni Amanda. Nakita mong ugali niya anak? Hindi pa kayo kasal pero gusto ko nang i-under-desire na. Ines na siniko muli ni Cara si Amanda. Habang kagat ay ibabang labi, hindi siya maaaring masira, lalo na sa pamilya ni Michael. Ma'am, pagpasensya niyo na po si Miss Amanda. Dala po ng pagbubuntis kaya't ganito ang emosyon niya. Parang natauhan na sumang-ayon si Amanda kay Cara, lalo na nga't mukhang di natuwa na sa kanya si Michael. I'm sorry po. Please, bigyan niyo ng chance na makilala kahit para sa anak namin ni Michael. Inirapan ni Daniel ang babae at bigla, bumait na naman. Iha, minsan ay naging kontrabida rin ako noon at di magandang kinahinatnan. Hindi na magbabagong isip ko. Kung talagang anak ni Michael ang pinagbubuntis mo, wala kang dapat ipangamba. Pero ayoko pong mga anak na hindi pa kasal. Ayoko maging tampulan sa amin na buntis at di kasal dahil mahina po ako sa bagay na yan. Alam po ni Michael yan. Umiiyak niyang kausap sa ginang. Naihilamos ni Michael ang palad sa mukha at naiipit siya sa dalawa. Ayaw niyang magalit ng husto ang ina. Pero ayaw niya ring ma-stress na naman si Amanda dahil masera ng pagbubuntis ito at madaling kapitan ng depression. Sir Michael, mas nakabubuti sigurong sasilid mo muna si Miss Amanda at samahan ko habang nag-uusap pa kayo ng pamilya mo. Suggest ni Cara. Mom, iyahatid ko po muna sila sa silid ko. Mukhang napipilitang turan ni Michael. No, sa guest room mo sila, patuloy yan. Matigas na tutol ni Daniela. Mariing naglapat ang mga labi ni Amanda upang pigilan ang sarili makapagbitaw ng di magandang salita sa ina ni Michael.
Gusto niya tong murahin hanggang sa mangisay ito dahil sa galit. Napabuntong hininga si Michael bago inalalay na si Amanda na makaakyat sa ikalawang palapag ng bahay nila. Sa guest room niya, dinala ito kasama si Kara. Babe, gusto ko sa silid mo. Kumapit siya sa braso ng binata. Huwag mo nang dagdagan ang disgusto sa iyo ni Mommy. Dito muna kayo ni Kara at huwag lumabas hanggat hindi ako bumabalik. Ines na tumalikod si Amanda at ipinakita sa binata na nagtatampo siya. Ngunit sa halip amuin siya ng binata, iniwan siya. Naipadyak niya isang paadal sa Ines at ibinato ang sariling handbag sa kama dahil sa sobrang galit. Ano nga kaya ang mangyayari ngayong tila may pagdududa si Daniela sa batang dinadala ni Amanda? Ano ang gagawin ni Michael ngayong harap-harapan ng pagkadisgusto ng ina kay Amanda? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.